Hoy, ako at ang aking kapatid kay Kristo. Hoy, ano ba ang nangyari ngayon? Hoy, nag-uusap lang kami tungkol sa Diyos at Diyos. Hoy, ngayon lang tayo nagkita, di ba? Oo, ngayon lang tayo nagkita, di ba? Ngayon lang tayo nagkita. At literal na sinabi ng Diyos ang lahat ng pinagdaanan ko sa pamamagitan ng taong ito. Ikaw. At ang kakaiba, ako at siya pareho ang pag-iisip. Hindi ko kailanman kukunin ang kredito sa mga gawa ng Diyos sa akin kasi alam kong hindi ako yun. Alam ko ang ginagawa ng Diyos sa akin kaya hinahayaan ko siya na maging Diyos. At hinahayaan niya ang Diyos na maging Diyos. At nagsalita siya ng pinakakakaibang mensahe sa buhay ko. Para, hoy, sabihin mo, sabihin mo sa kanya, 2.5 linggo na ang nakalipas, ikaw, hoy, makinig ka, 2.5 linggo na ang nakalipas, nakahiga ako sa kama nanonood ng Netflix. At may kakaibang bagay akong naramdaman. Lumabas yun sa bibig ko, di ba? Oo. At ang Diyos parang sinabi, hoy, na kailangan mong gawin to, yan at yun. Sabi ko, kalimutan na. Kinabukasan, nagsimula akong magdasal para sa mga tao. Nagsimula akong gawin ang lahat ng bagay na ito. Hindi ako kilala ng taong ito. Kakakilala ko lang sa kanya, mga 10 minuto pa lang. Bagong kakilala lang, bagong kakilala, 5-10 minuto pa lang. At sinabi niya lahat ng pinagdaanan ko sa buhay ko. Na humahad lang sa pag-ibig ng Ama na dumaloy sa iyo at sa Espiritu ng Panginoon na dumaan sa iyo. Oo, kahit mga taon, petsa, oras, at alam mo kung ano ang kakaiba? Ay, pumupunta ako sa clubhouse. Pumapasok ako sa kwartong ito, naghihintay, nakausapin ako ng Diyos. At ginamit ng Diyos ang taong ito na hindi ako kilala, si Sidlan. At ginamit siya bilang si Sidlan para magsalita sa buhay ko. At talagang tama siya. Parang, hoy, pareho ba tayong umiiyak dito sa bar? Oo, lahat ay parang, hoy, lumapit ang lahat. Lahat lumapit sa amin. Ayos lang ba kayo? Ayos lang ba kayo? Sabi ko, hindi nyo naiintindihan. Hindi nila naiintindihan. Kapag ang Diyos ay Diyos, hindi mahalaga kung may umiinom man, hindi mahalaga kung ano man ito. Ang Diyos ay magsasalita sa pamamagitan ng isang tao kapag gusto niyang gamitin sila. At iyan ang isang bagay na dapat mong sabihin mo sa kanila yan. Iyan ang isang bagay na ikaw, kung hahayaan mo ang Diyos na gamitin ka, tama? At ikaw ay parang, alam mo, wala akong pakialam kung nasaan ako. Wala akong pakialam kung ano ginagawa ko. Kapag gusto mo akong gamitin, gamitin mo ako. At tama ang sinabi ng taong ito. 3.5 taon na ang nakalipas, nawalan ako ng $1 kapat na milyong dolyar. $1 kapat na milyong dolyar. At sinabi niya ito. Parang noon, wala kayong ideya. Naku, grabe. Kung ano ang nangyayari at pinagdadaanan ko nitong nakaraang ilang buwan, nawalan ako ng daan-daang libo ng dolyar. At para sabihin ng Diyos na ibabalik niya ito para sa isang tao na may isang tao ito, kamakailan lang may lumapit sa akin na nagsasabi, hay nako, kumikita ka ng malaki pero wala kang pera. Ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. Hindi naman ako walang-wala, pero hindi rin ako milyonaryo. At para sabihin ng Diyos, pinagkakatiwalaan kita sa pera. Hindi nyo alam. Kapag sinabi ito ng Diyos, may kahulugan ito. Bakit? Kasi tuwing sinasabi ng Diyos na magbigay ako, kahit magkano pa yan, binibigay ko. Nagbigay na ako ng libu-libong pera sa tao at tinatanong nila, bakit? Sabi ko, nasa puso ko lang. Pakiramdam ko, kailangan kong gawin to. Wala akong pakialam. Ako'y mapagbigay. Nagbibigay ako. Ayan, nagbibigay ako. Ganyan talaga yon. Wala akong pakialam. Nawala ng libu-libong pera. Hay, nawala ako. Pero kahit ganon, magbibigay pa rin ako kapag sinabi ng Diyos na magbigay. At ginamit ng Diyos ang taong ito bilang instrumento. At ito, si Jesus ay buhay at totoo at nasa mga tao, no? Oo, salamat Jesus. Grabe, lahat-lahat ng impyerno ay nagwawala. Hoy, kapatid ko to at ngayon lang kami nagkita. Nagkita lang kami mga 30 minuto pa lang. Hindi nga 30, mga 10 minuto lang. Oh, 10-15. Diyos ko, ayun na.